What's up mga beautiful people? Itong YouTube channel ng mataong mahilig gumawa ng mga pampaswerte, mahilig magpabuenas, at mahilig mangontra sa mga malas. This is Rico Mori and welcome back to my channel! Mabuhay! And for today's video po ha mga beautiful people ay eto. Mayroon naman po tayong pag-uusapan na isang napaka-interesting na topic na may kaugnayan pa rin po sa kaswertihan at kamalasan. Ay, ano yan? Tungkol po sa ating mga orasan. Kasi ngayon po pag-uusapan natin yung mas nasabing mga paniniwala at pamahiin tungkol po sa ating mga orasan. Talaga ba? Napaka-interesting yan. Hama kumari ko tingnan kasi baka ito po yung ginagawa nyo po sa mga orasan po ninyo. Kaya kayo po'y nakakaranas ngayon ng sobrang pagbigat ng mga buhay po ninyo. So ano ba yung mga yan? Yun na nga po ha mga beautiful people. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano po mga sinasabing usapin tungkol po dito, ay panoorin nyo lamang po ang video kong ito. Pero kung kayo mga bago pa lamang po dito sa channel ko, kung kayo po napadaan lang po dito, at kung magustuhan nyo lamang naman po ang mga videos ko, eh kayo po huwag nang mahihiya. Basta't kayo po yung mag-subscribe at paklik na rin po ang aking notification bell para lagi po kayong updated kapag may mga bago na tayong uploads. At dito, suswertin ka na, tatawa ka pa. So, ayun na nga po ha mga beautiful people. Isang mapagpalang araw na po sa inyong lahat. At naway nasa mabubuti po kayong kalagayan ngayon. Kasama niyo pong mga pamilya at mga mahal sa buhay. At sa inyo po ha na mga nandyan sa ibayong dagat, sa abroad. Yan yung mga nasa US, Japan, mga nasa Italy, yung mga ano natin dyan sa Belgium, yung mga followers natin dyan, mga subscribers natin. Yan yung mga nasa Saudi, yung mga nasa UAE, Dubai. Shoutout kayong lahat dyan, yung mga nasa Hong Kong. Ako, talagang eh sana po yung mga okay kayo dyan ngayon ha, mga kumari kong tigang, mga beautiful people. Kayo po yung magtrabaho ng maayos dyan para kayo po yung makasuporta dito sa inyong mga pamilya sa Pilipinas. At yun na nga po ha mga beautiful people, ang topic natin ngayon ay tungkol po sa ating mga orasan. Nako, kasi syempre ha mga beautiful people, alam nyo po ba na ang orasan o ang ating oras o time na sinasabi talagang napaka-importante niyan ha mga beautiful people sa ating buhay. Di ba sabi nga po ha mga beautiful people, time is gold. Kaya ang inyo pong mga oras ay inyo pong pag-ingatan at gamitin nyo po ng tama, huwag nyo sayangin. Baka kayo pa tugloy-tugloy dyan, wala kang ginagawa, sayang oras. Kasi alam nyo po ba ha mga beautiful people, kapag ka ang oras po ninyo o ang time po ninyo ay lumipas na, ay hindi nyo yan po kasi ang pinakamahal na commodity sa earth. Commodity ba yung time? Ay opo ha mga beautiful people, napaka-importante po niyan ng oras o time. Kasi kapag kayo po yung nalampasan yan, nako, hindi na kayo babalikan yan. Yung mga masasayang pong oras po ninyo, yung mga opportunity sana, yung mga blessings at mga pagkakataon na sana po yung nakuha po ninyo para kayo po maka-imbibe ng lahat ng kaswertihan at positivity, lumampas na sa inyo. At tulad po nung sinasabi ha mga beautiful people, na tayo po, ang tao, ay minsan lamang po dadaan dito po sa mundo. At kapag tayo po yung nakalampas na dun sa oras natin at tayo dumating na dun sa dulo, yun na yung ending natin. Kaya yung mga sinasabing oras o time na lumipas o yung nadumaan na sa atin ay hindi na po natin talaga maibabalik. Kumbaga minsan lamang talaga tayo dadaan dito. Kaya kumbaga sabi nga po, gamitin na natin yung oras natin, yung pagkakataon natin para magamit po talaga natin yung time natin to the fullest. Diba? Kaya ba ginagamit nyo ba yung oras nyo to the fullest? Baka kayo ipahila-hilata lang dyan sa bahay po nyo at pabikabikang kayo. Wala kayong mga pinaggagawa, kayo nalilipasan na ng oras. Nako, tapos makikita nyo na lang, kayo yung mga guramis na. Gurang na, yung wala na, nalipasan na kayo ng panahon. Kumbaga parang sabi, nahuli na sa biyahe. Wag naman na mga beautiful people. At kung ganyan po nga sitwasyon nyo po ha mga beautiful people, umpisahan na natin yan ngayon. Ngayong oras na ito, baguhin na natin ang buhay natin. Yung mga ginagawa natin na mawalang makaparaka sa buhay, palitan na natin ng yung mga kapaki-pakinabang sa atin, yung makakatulong at makakapagbigay sa atin ng mga sinasabing mga kasaganaan at kaswertihan. Hindi yung puro kamalasan. Kaya yung mga sinasabing mga maling mindset natin sa paggamit natin ng ating oras, baguhin na natin yung sinasabi ng iba na, mamaya na lang yan, o bukas na lang yan, o pwede pa naman yan bukas gawin, ganyan. O nako, wag nyo pong gagawin yan. Paguhin nyo na po yung mindset na ganyan, ha, mga kumari ko yung sinasabi man yan na habit.
Nako, hindi kayo aasenso dyan kapag gaganyan po lagi ang mindset po ninyo. Baguhin nyo na po yan ha mga beautiful people. Umpisahan nyo na yan ngayon, ngayong oras na ito. Baguhin nyo na po yung mga ginagawa po ninyo para naman po kayo umasenso na ang buhay po ninyo. O di ba ga? O gusto nyo yun? Aba ako gusto ko yun ha mga beautiful people. Pero alam nyo po ba ha mga beautiful people, nasa usapin po ng ating time o ng oras, ang ating palang mga orasan sa ating pong mga tahanan ay hindi rin po pala nakaligtas sa mga sinasabing mga paniniwala ng ating mga ninuno na may kaugnayan po sa mga pamahiin na maaring nagiging dahilan ng mga sinasabing mga misfortune sa buhay o kamalasan na ating nararanasan. Opo ha mga beautiful people, kasi alam niyo po ba yung mga sinasabing mga basic na paniniwala tungkol sa ating orasan na kapag tayo po'y gumagamit ito, dapat daw po'y maayos o yung pong tama talaga na mga kulay, hugis at lokasyon ng pinaglalagyan ng ating mga orasan o yung ating mga wall clock. Kayo po ba ha mga beautiful people, ano po bang mga klase po ng mga orasan po ninyo? Nako, baka naman yung mga orasan po ninyo dyan o mga wall clock ninyo ano na, lasug-lasug na, yung gutay-gutay na, yung parang sira-sira na. Nako, pagka ganyan po ha mga beautiful people, palitan nyo na po yan kasi mahalas po yan yung gumagamit po ng mga sinasabing mga sira-sira at mga basag-basag na mga orasan. At batid nyo po ba ha mga beautiful people na meron palang sinasabing maswerteng hugis at kulay ng mga orasan na dapat po'y gamitin natin sa ating mga tahanan. Ano yan? Yung pong mga orasan na hugis bilog. Yan po ang pinakamaswerte sa lahat ha mga beautiful people. Yung sinasabing bilog kasi sumisimbolo po yan ng walang katapusan, pag-ikot ng buhay. Kasi yung mga sinasabing may mga kanto-kantong mga orasan, yung mga korteng square, korteng triangle. Meron bang triangle? Ako may nakitang ganyan, triangle. Parang pyramid yung orasan nila. Tapos meron pa ako nakita yung kalansay. Kalansay. Yung walang frame, yung nakadikit lang sa dingding. Yung mga nauso ngayon, mga aesthetics na mga mga clock. Yung nakadikit na lang parang gumagalaw na yung kamay-kamay. Tapos yung mga numero yung nakadikit na lang sa dingding. Yan, bago yan, yung mga style, bagong style, yung mga aesthetics. Nako, parang hindi kagandahan yung mga ganyan ha, mga beautiful people. Alam nyo, pinakamainam pa rin po, yung pong solid pong orasan na meron po talagang background. Yung talagang bilog ha, mga beautiful people. Yan, katulad po ng yung mga lumang orasan natin nung araw. 'Di ba? Meron pa yung mga yung nagbabangbang oras-oras. Yan. Magaganda po yung mga ganyan, yung yari po sa kahoy na mga orasan. Tapos maganda rin po yung mga yari po sa metal at yari po sa silver. Yan, katulad po ng mga wristwatch natin, yung mga relo natin. Yan, yung mga silver, yan, gold, maganda po yan ha mga beautiful people. Yung mga kulay naman po ha mga beautiful people, maganda po yung mga kulay brown at kulay red. Yan, kapag bibili po kayo ng mga orasan po ninyo, piliin nyo po yung may mga kulay red, tsaka kulay brown, tsaka yung kulay gold, maganda rin po yan. Swerte po kasi ang sinisimbolo ng mga kulay na yan. Yung pong silver, maganda rin po kasi sumisimbolo naman po yan ng pagtaboy ng mga sinasabing negativities. Ang pula naman po, nakakakit ng swerte. Swerte kasi ang pula. Ang tamang lokasyon naman po ng pinaglalagyan po ng ating orasan, dapat po, yan po ilalagay natin sa may bandang southeast area po ng ating mga tahanan. Halimbawa kayo humarap na ganyan sa may south, sa may silangan. Tapos titingnan nyo yung bandang kaliwa po ninyo. Tapos kung may wall po dyan nyo po isasabit. Kaya lang po yung usually kasi yung iba nilalagay nila sa mga prominenteng lugar para kita agad nila. Halimbawa minsan ipapasok ng pinto o bababa ng hagdana kasi minsan ipagmamadali na. Wag na wag nyo pong ilalagay ha mga beautiful people ang mga orasan po ninyo sa taas po ng mga pintuan po ninyo. Doon po sa taas ng hamba ng pintuan ninyo, tanggalin nyo po yan kung kayo po yung mga orasan na nakalagay dyan sa mga tapat ng pintuan po ninyo. Malas po yan kasi parang inuurasan nyo po yung pagpasok ng swerte sa bahay po ninyo. Tapos lagi kayo yung aligaga dyan, lagi kayong nagmamadali, lagi kayong parang yung alumpihit kasi pagka may mga oras na ganyan sa pintuan po ninyo, parang lagi kayong gusto nyo palayas o lagi kayong nagmamadali nga. So iwasan nyo po yan. Ang pinakamainam po dyan na lagay po ng ating mga orasan, lokasyon, sa may living room po natin. Tapos maganda po yan sa may bandang southeast section nga ng ating bahay. Doon po sa solid wall. Huwag nyo pong isasabit yan doon sa mga pintuan. Katulad nga po ng pintuan mga gumagalaw. Dapat po steady po siya. Dapat hindi siya umuuga-uga o gumagalaw-galaw. Yan ang mga pinakamainam po na sabitan po ng mga orasan na po natin. Tapos kung gagamit naman po kayo ng mga relo, yung mga wristwatch, wristwatch. Wristwatch.
Wristwatch. O kung kayo gagamit po ng mga wristwatch, dapat po, panatilihin nyo pong maayos siya at umaandar. Yan, iwasan nyo pong gumamit po ng mga sira-sira, yung ganyan sa relo nyo, yung tumitigil, sira, nako, malas po yan ha mga beautiful people. Yan po yung nakaka-imbibe ng mga negativities, kaya kayo laging parang napakaraming problema yung namiminana. Lagi kayong pinuputos ng mga kamalasan sa buhay kapag kaganyan. Kapag kayo gumagamit po ng mga orasan na sira. Yan, bawa yung mga wristwatch nga ninyo basag. Wristwatch. Wristwatch. Pagbasag, tapos minsan tumitigil-tigil. Yung parang, kasi minsan di ba automatic yan, minsan natigil yan, kinakalug-kalug pang gano'n, gaganyanin mo pa Tapos kailangan pa yung susian. Nako, kapag kasira na pong mga relo nyo, yung mga orasan po ninyo, palitan nyo na po yan ng bago kasi negative na po ang ini-imbibe nan. Puro kamalasan na po. Kasi syempre, pagkasira yan, di lagi kayong late. O di lagi kayong napagalitan ng boss po ninyo, lagi kayong nakaulit sa mga transaction po ninyo, sa mga kadil po ninyo. Hindi nyo kayo nakakapag-close ng deal kasi lagi kayong late nga O yun po nakaka-apekto sa atin, kaya lagi tayong minamalas. Yan, i-consider nyo po yan ha mga beautiful people. Huwag kayong gagamit po ng mga sirang orasan. Tapos halimbawa kapag may mga sirang orasan sa bahay po ninyo, huwag nyo na pong itago-tago yan sa mga drawer po ninyo. Baka kayo sabihin nyo may mga sentimental value pa yung mga orasan, di ba? Niregalo sa inyo ng asawa nyo, niregalo ng tatay nyo, ganyan. Kapag kasira na, pwede namang ipagawa. Basta kailangan po umayos siya, maayos siya at nagagamit. Kapag kasi stagnant na, sumisimbolo po yan ng pagbagal ng takbo ng buhay natin, parang na-abrupt din yung ating kaswertihan. Yun nga, parang lagi tayong nahuli lagi sa balita. Parang lagi tayong nahuli ha mga beautiful people. Kaya tayo napapag-iwanan. Kapag kayo po may mga tinatago pa dyan ng mga sira-sirang mga orasan. Tapos halimbawa, kayo po mayroong mga yung grandfather's clock. Alam niyo po ba yan? May paniniwala dyan ng ating mga tatandang mga inuno na kapag kain daw po mga grandfather's clock na sira, tapos yan po yung nakatigil lang. Hindi yan umaanda, di ba? Nagbabang yan, yung may pendulum yan Yan, di ba yung mga grandfather's clock, may pendulum yung umuuga-ugang ganyan, tapos nagbabang po yan every hour. Tapos halimbawa kayo po yung nasiraan ng ganyan, sira po yung mga grandfather's clock po ninyo. Tapos walang ano-ano bigla na lamang tumunog, yung nagbang siya, biglang umandar. Alam niyo po ba, yan daw po ay isang signus. Signus po yan daw ng kamatayan. Kapag isang sirang orasan ay bigla na lamang daw po umandar o nagbang yung tumunog. Lalong-lalo po yung may mga sound na mga orasan. Kaya nako, ingatan nyo yung mga ganyan, abatan nyo yan ha mga beautiful people. Kung kayo po yung mga ganyan klase po ng mga orasan, ipaayos nyo po. Huwag nyo pong hahayaang sira, tapos baka yan ibiglangang tumunog. Nako, may kukunin sa inyo dyan. Si Kay. Sinong Kay? Si Corina? Hindi, si Kamatayan. Nako po, totoo yun. Opo, totoo po yan ha, mga beautiful people. Tumataas yung kalaway ko So yun po ha, mga beautiful people. Sa pa po ha, mga beautiful people, na ipinagbabawal po tungkol po sa usapin ng orasan o mga relo, yung pong sinasabi ng ating mga matatandang mga inuno na wag daw po tayong magre-regalo po ng mga orasan o relo. Naku, lalong-lalo po yung mga wristwatch nga. Wristwatch. Kasi negative po yan. Kasi yan daw po yung parang sumisimbolo na parang inuurasan natin ang buhay ng tao na pinagbibigyan natin yan. Parang inuurasan na natin yung buhay niya. Kaya sa madalit sabi, maaaring siya po maagang matetego earth kasi inuurasan nyo na Pero kung halimbawa talagang totoo ba yun? Abay, opo ha, mga beautiful people, totoo po yan. Pero kung halimbawa, kung talagang hindi nyo po maiwasan na magregalo po ng mga relo, kung halimbawa, iyan po ang request nila, halimbawa, yung mga mamahalin talagang mga relo, yung mga Cartier, mga Rolex, o diba, yung mga, ano ba yung mga sikat mga relo, Seiko. Seiko ba? Sikat mo yung Seiko? Seiko na watch. Meron pa bang Seiko watch? Kasi dati nung high school ako, Seiko yung Seiko watch. Meron pa ata akong Seiko dito Asan yung Seiko watch ko dito? Umaandar pa yun ha, mga beautiful people. Nasaan na? May nangharbat na ata nung aking Seiko watch. Teka, hayaan mo na. Nawala na Yung aking Seiko watch nawala. Nung pa ako nun, college pa ako nun ha, mga beautiful people, yung aking Seiko watch. Nasaan na kaya? Siguro may nangharbat. Bakit nawala dito yung aking Seiko watch? Di ba meron din Seiko wallet? Yung wallet na maswerte.
So yun po ha mga beautiful people, halimbawa kayo nga daw po magregalo po ng mga relo at hindi nyo talaga maiwasan na talagang request sa inyo yan, yung relo talagang gusto nilang ibigay nyo. Ganito naman po ang gawin po ninyo. Yan daw pong mga relong yan na ibibigay po ninyo as regalo. Talian nyo daw po muna ng isang sinulid na kulay pula o kahit ano pong taling kulay pula. Tapos yan daw po kailangan po nilang putulin bago po nila isuot. Para kumbaga parang ikat nila yung sinasabing mga omen o yung curse na maaring mangyari sa kanila sa pagregalo nga po ng mga orasan o ng watch. Yan, para hindi sila malahasin. Katulad din po sa sapatos sa mga beautiful people, di ba kapag tayo po magregalo po ng mga sapatos, di ba sa mga kapamilya natin, sa mga kapatid natin o anak natin, kailangan daw po, yan daw po babayaran po nila ng kahit ano lang pong halaga, kahit piso lang po kailangan bayaran po nila para hindi siya lalabas na regalo. Kumbaga parang binili din po nila. Kasi sinasabi nga daw po na malas daw po ang pagregalo po ng sapatos. Ganun din po sa relo. Hindi daw po talaga iniregalo yan. Pati ang panyo. Hindi rin po daw sinasuggest na iririgalo po ninyo. Lalong-lalo na po sa mga mahal nyo po sa buhay. Kaya tandaan nyo po yan ha mga beautiful people, sa usapin po ng mga orasan o ng ating relo, iwasan nyo pong gawin yan. At yun na nga po ha mga beautiful people, yung isa sa pinagbabawal po sa usapin ng orasan o ng ating mga relo, wag po kayong gagamit ha mga beautiful people ng mga sirang orasan. Yung mga may basag-basag na, yung mga sira-sira na o tumitigil na. Baka kayo naman po dyan, meron pang mga wall clock na pagkatatagal ng panahon, nakasabit pa dyan, hindi na umaandar. Yung parang kinakalawang na yung baterya sa likod, hindi nyo man lamang pinapaltan. Nako, negative na po yan. Kaya tingnan nyo, pansinin nyo, kapag meron kayong ganyan na nakasabit pa dyan ng mga wall clock ninyo tapos hindi umaandar, parang ang bigat-bigat pa rin ng pasok ng swerte sa buhay po ninyo, di ba? Parang lagi kayong side na side lagi, yung parang lagi na lamang kayo puduputos ng problema, lagi wala kayong pera, lubog kayo sa utang, pinupugigi kayo ng kahirapan. Kaya tanggalin nyo na po yan, baguhin na po natin yan. Imbibe naman po natin yung mga sinasabing kaswertihan tungkol po sa ating time. Di ba ga? So yun po ha mga beautiful people, sana po may napulot na mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra sa mga sinasabing mga kamalasan na yan. And with that mga beautiful people, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga beautiful people.